She's my wife, so back off! Malakas na sigaw ni Reggie sa lalaki. Agad naman na nagtaas ng kamay ang bodyguard saka tumabi sa kanilang daanan. Sundan niyo sila at siguraduhin na ligtas na makakauwi ang kapatid ko. Utos naman ni Eric sa mga bodyguard. Agad naman silang nagsitakbuhan upang habulin sina Mirasol at Reggie. Nakasimangot si Mirasol habang nakaupo sa tabi ni Reggie at ilang beses din niyang inirapan si Reggie na kung tutuusin ay masusunog na ang binata sa klase ng tingin na ibinibigay niya dito. Hindi naman pinansin ni Reggie ang galit ni Mirasol sa kanya. Alam niyang darating din ang araw na muli siyang patatawarin ng kanyang asawa at muli silang magkakasamang dalawa. Dito na ako bababa. Wika ni Mirasol saka kinuha ang kanyang bag. Malayo pa ang bahay. Mapapagod ka pang maglakad. Sagot ni Reggie saka diretsong ipinasok sa bakuran ng mansyon ang kanyang kotse. Bukas na kasi ito dahil agad na binuksan ng guard nang makita nitong dumating ang kotseng sinasakyan ni Mirasol kaninang umaga. Bakit bang kulit mo? Inis na tanong ni Mirasol kay Reggie. Kinakabahan din siya dahil iniisip niya baka biglang lumabas si Ricky at salubungin siya. Bumaba pa si Reggie at umikot sa gawin ni Mirasol upang pagbuksan ng dalaga. Agad naman na lumabas si Mirasol saka kinuha ang kanyang mga gamit at nagmamadaling pumasok sa loob ng kabahayan. Ilang sandali pang tumayo si Reggie sa harapan ng pinto bago ito nagpa siyang sumakay sa kanyang kotse at lumabas sa bakuran ng mansyon ng mga Del Rio. Nakasalubong pa nga niya ang kotse ni Eric na papasok naman sa loob ng gate. Bumusin na pa si Reggie upang iparating kay Eric na nagpapasalamat siya dito. Hanggang sa tuluyan na umalis si Reggie at tumuloy naman siya sa hospital. Ngayon ang araw nalalabas ang kanyang ama kaya kahit paggabi na ay pupuntahan pa rin niya sila sa hospital upang maiuwi ito. Nakaalis na siya pero sinisilip po pa rin dyan. Kausapin mo na kasi siya sis para matapos na ang gulo niyo. Boss ni Eric ang nagpabaling kay Mirasol. Nakatayo ito sa gilid ng bintana habang sinisilip ang gate nila. Kuya, kakagulat ka naman. Wika ni Mirasol habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nagkasama lang kayo ni Altamirano? Naging magugulatin ka na? Wika ni Eric habang may pilyong ngiti sa kanyang labi. Ewan ko sa'yo kuya. Nakasimangot na nilampasan ni Mirasol ang kanyang kuya. Saka patakbong umakyat sa kanilang hagdan. Diretso siyang pumasok sa kwarto ng kanyang anak at nadatnan niya itong binibihisan ng kanyang ina. Mommy! Masayang pagtawag sa kanya ni Ricky. My baby, mamimiss you na. Agad na inilapag ni Mirasol ang mga dala niya sa kabinuhat si Ricky. Mommy, where is my present po? Naglalambing na tanong sa kanya ni Ricky kaya agad siyang tumayo at kinuha ang chocolate na bigay sa kanya ni Reggie kanina. Chocolates? Yay! Grandma, look! Mommy bought me chocolates. Masayang ipinakita ni Ricky sa kanyang lola ang chocolates na dala ni Mirasol. Your daddy bought that, baby. Pagtatapat ni Mirasol sa kanyang anak. Really, Mom? When will Daddy come and visit me? I really want to see him, Mommy. Excited na tanong ni Ricky. Daddy has a lot of work right now, so he can't visit you. Just wait and you will see him soon. Tuwang-tuwa naman si Ricky dahil sa sinabi ni Mirasol. Araw-araw ay naging routine ni Reggie ang ibili ng flowers and chocolates si Mirasol. Araw-araw din siya nagpapadala ng kanilang tanghalian na dalawa mula sa kanyang restaurant. Pati sina Eric at Helen ay pinapahatiran din niya sa mga secretary nila. Ngayon ay chocolate cake naman ang dala niya para kay Mirasol. Tuwing hapon ay hinahatid pa rin niya si Mirasol sa kanilang bahay. Buong isang linggo na niya itong ginagawa at masaya siya kahit hindi siya iniimikan ni Mirasol. Katulad ng dati, bababa muna siya at iikot sa side ni Mirasol at saka aalalayan ng asawa sa pagbaba ng sasakyan. Hinatid pa niya sa may main door si Mirasol dahil sa chocolate cake na dala nito. Bigla namang lumabas ang ama ni Mirasol na si Mr. Jaime Del Rio at tumayo ito sa gitna ng daan. Daddy! Patakbong niyakap at hinalikan ni Mirasol ang ama nito. Naiwan naman na tahimik na nakatayo si Reggie sa harapan ng mag-ama. Pumasok ka na, kakausapin ko lang siya. Utos sa kanya ng ama. Agad naman siya sumunod dito at agad na kinuha ang mga gamit niya sa kamay ni Reggie. Agad naman na ibinigay sa kanya ito ng binata. Hello sir. Kinakabahang pagbati niya sa ama ni Mirasol. Ikaw pala ang asawa ng anak ko. Reggie Altamirano, right? Agad na tanong ni Mr. Del Rio kay Reggie. Yes sir.
Ako nga po si Reggie Altamirano. Sagot ni Reggie habang nakayuko. Gaano mo kamahal ang aking anak, Reggie? Muling tanong ni Mr. Del Rio. Mahal na mahal po. Mahal na mahal ko po si Mirasol at lahat ay gagawin ko para lang mapatawad niya ako, sir. Inaamin ko po na nasaktan ko ang damdamin niya, sir. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko sinasadyang masaktan siya. Nagsaselos lang ako noon, sir, kaya ko yun nasabi sa kanya. Wika ni Reggie, kasabay ng pagluhod niya sa harapan ng ama ni Mirasol. Tumayo ka. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Wika ni Mr. Del Rio sa kahinila si Reggie patayo. Isang kotse naman ang naghihintay sa labas ng gate ng mansyon ng mga Del Rio. Ang sakay nito ay nagmamanman sa paligid at pinag-aaralan din nito ang lugar. Maya-maya pa'y umalis na rin ang kotse at tuluyang lumabas sa loob ng subdivision. Follow me inside and we'll talk. Wika ni Mr. Del Rio kay Reggie at saka naglakad papasok sa loob ng bahay. Sumunod lang si Reggie sa ama ni Mirasol. Kinakabahan man siya ngayon ay kailangan niyang harapin ito, alang-alang sa kanyang asawa. Gusto din patunayan ni Reggie ang kanyang sarili na mahal niya si Mirasol kaya lahat ay gagawin niya para sa kanyang mahal. Sit down. Wika ni Mr. Del Rio at itinuro pa nito ang upuan sa harapan ng kanyang office desk. Saka umupo sa kanyang swivel chair. Umupo din si Reggie at nagpasalamat pa ito sa Ginoo. Alam ko na hinanap mo si Mirasol noong naaksidente siya at nawala, Reggie. Panimula ng ama ni Mirasol habang nakasandal sa kanyang likod sa malambot na sandigan ng kanyang upuan. Bahagya din niyang iginalaw-galaw ang swivel chair dahilan upang marahan na mag-swing ito. Bigla namang nag-angat ng paningin si Reggie at tinitigan ng Ginoo. Nagtataka din siya kung paano nitong nalaman ang paghahanap niya noon kay Mirasol. Alam mo bang kamutik na siyang mamatay noon? Mabuti na lamang at sa oras ding iyon ay dumating si Eric at Helen kaya nadala siya agad sa ospital. Kwento ng ama ni Mirasol. Dahil sa dami ng dugo na nawala kay Mirasol ay kinailangan siyang salinan ng dugo. Ngunit walang available na stock ang hospital dahil napakahirap hanapin ang dugo niya. Nagkataon na pareho sila ng blood type ni Eric kaya siya nagbigay ng dugo kay Mirasol upang madugtungan ang buhay niya. Doon naisip ni Eric na meron siyang kakambal at Mirasol din ang pangalan. Kaya nag-request ng DNA sa Eric at positive ang naging result. Kaya tinawagan agad ako ng aking anak at sinabi niya sa akin na natagpuan na niya ang kanyang kakambal. Dahil sa sobrang saya ko na nahanap na niya ang kanyang kapatid, ay agad ko silang pinakuha at dinala sa Paris. Doon namin ipinagpatuloy na ipagumot si Mirasol. Nakoma din siya ng 3 buwan noon. Akala ko'y mawawala din siya kaagad sa akin kaya lahat ay ginawa ko upang dugtungan ng kanyang buhay. Ako ang dahilan ng biglang pagkawala ni Mirasol kaya hindi mo siya nahanap kahit baliktarin mo pa ang buong Pilipinas noon, Reggie. Dahil ipinatanggal kong lahat ng record niya sa hospital na pag-aari ko. Dahil natakot ako na muli siyang balikan ng taong nagtangkang patayin siya. Alam mo bang hanggang ngayon ay wala pa ring linaw ang kaso? May nakakuha naman na larawan sa kotse bumangga sa kanya ngunit may takip sa plate number nito kaya hindi namin malaman kung sino ang salarin. Hanggang ngayon patuloy pa rin namin na pinapahanap ang salarin. Tumangutango lang si Reggie habang lumuluha. Muli niyang naalala ang mga hirap at sakit na kanyang pinagdaanan noon nang nawala sa Mirasol. Ngayon na nauunawaan ang dahilan ng pagkawala ng kanyang asawa. Naisip din niya kung sino nga ba ang nagtangka sa buhay ni Mirasol noon. Hindi naman ang mga magulang niya ang may gawa dahil siguradong sasabihin din sa kanya ng kanyang ina kung may kinalaman siya sa aksidente. Tumayo naman si Mr. Del Rio saka lumapit sa kanyang minibar sa loob ng library. Agad siya nagsali ng alak sa 2 baso saka ibinigay kay Reggie ang isa. Agad naman na tinanggap ni Reggie ang basong may laman na alak saka nagpasalamat. Sir, mawalang galang na po. Pwede ko bang malaman kung paano niyo naging anak si Mirasol? Hindi mapigilan ni Reggie ang sarili niya na hindi tanungin ng ama ng kanyang asawa. Dahil sa kagustuhan namin ng aking naunang asawa na magkaanak kaya pinakausapan ni Natasha ang aming kasambahay na maging surrogate kapalit ng malaking halaga. Nangangailangan ng malaking halaga noon sa Jane dahil malubha ang kalagayan ng ama niya sa hospital kaya pumayag siya sa plano ni Natasha. 1 buwan kami nagkasama na Jane sa isang isla upang mabuntis siya. Ngunit sa paglipas ng mga araw na magkasama kami naramdaman na lang namin na mahal na namin ang isa't isa. Parang ayoko na noong iwanan si Jane dahil mas masaya ako nakasama siya kaysa sa tunay kong asawa. Matapos masiguro ni Natasha na buntis na si Jane ay agad niya kaming pinaghiwalay. Wala ko nagawa
Dahil makapangyarihan si Natasha, mapera siya at kaya niyang bilhin na lahat. Dinala niya ako sa forest at doon kami nanirahan. Habang si Jane ay naiwan dito sa aming bahay upang dito niya isilang ang aming anak. Nang makapanganak si Jane ay agad na kinuha ni Natasha si Eric at dinala sa forest. Si Jane ay mas piniling umuwi na lamang sa kanilang probinsya. Nang magkasakit si Natasha ay ipinagtapat niya sa amin ni Eric na may kakambal pala si Eric. Mirasol ang pangalan. Dahil nagmakaawa si Jane kay Natasha na iwanan ng isa sa mga bata kaya iniwanan ni Natasha si Mirasol kay Jane. Yun ang dahilan kaya nalayo si Mirasol sa akin, sa amin ni Eric. Magmula noon nalaman namin ang totoo ay ipinahanap na namin silang mag-ina. Ang pagkakamali ko lang noon ay hindi ko inalam kung taga saang probinsya si Jane kaya nahirapan kaming mahanap sila. Mahigit 2 taon din bago namin siya natagpuan. Siguro paraan na rin ng Panginoon na mangyari iyon kay Mirasol upang mahanap namin siya. Mahabang kwento ng ama ni Mirasol at bakas din sa mukha nito ang lungkot na nararamdaman nito. Kahit magkakasama na sila at buo na ang kanilang pamilya ay nandoon pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Marahil ay nangihinayang ito sa mga panahon na hindi sila buo na pamilya. Ayoko na sanang maulit sa inyo ang nangyari noon kay Mirasol. Lumaki siyang walang ama at walang nagtatanggol sa kanya. Reggie, kung talagang mahal mo ang anak ko, nakikiusap ako sa iyo. Alagaan mo ang pamilya mo at laging uunahin ang kapakanan nila. Alam kong mahal na mahal ka pa rin ng anak ko, Reggie. Nagtatampo lang iyon sa iyo dahil sa mga nasabi mong hindi maganda sa kanya. Mag-usap kayo. Ayusin niyo ang pagsasama niyo. Alang-alang kay... Umiling-iling ang ama ni Mirasol sa kaibinaba ang hawak nitong baso. Sana'y hindi sumama ang loob mo sa amin sa lahat ng mga nalaman mo at malalaman pa, Reggie. Muling wika ni Mr. Del Rio. Umiling muna si Reggie bago nagsalita. Nauunawaan ko kayo, sir. Salamat din sa inyo at kayo na mismo ang nagsabi sa akin ng mga nangyari noon. Ngayon ay nauunawaan ko na ang lahat. Sorry din kung nagawa ko saktan ng damdamin ni Mirasol, sir. Sagot ni Reggie sa Ginoo. Dito ka na mag-dinner. Para naman matapos na ang kakulitan ng isang makulit dyan. Muling sabi ni Mr. Del Rio saka tumayo sa kanyang upuan. Samantala, iyak naman ang iyak si Ricky. Ayaw din itong kumain. Dahil nagtatantrums ito. Hinahanap na naman niya ang kanyang daddy. Gusto na daw niya itong makita at mayakap ang daddy niya. Hirap na hirap naman si Mirasol at ang ina niya sa pagpapatahan kay Ricky. Dahil nagwawala ito at ayaw kumain. Eat dinner first, baby. Then we'll go to Daddy's house. Pakiusap ni Mirasol sa anak. Nagkalat na din ang pagkain sa sahig dahil tinatabig ni Ricky ang kutsarang may laman na pagkain. Opo, please. Listen to your mommy. Eat dinner na. Pakiusap din ni Jane sa mahal nitong apo. I don't wanna eat. I want my daddy. Malakas na iyak ni Ricky at pati mga kasambahay ay nagkakagulo dahil agad nilang sinusundan at nililinis sa mga kalat sa sahig gawa ni Ricky. Saktong pagbukas ni Jaime sa pinto ng kanyang library nang marinig nito ang malakas na palahaw ng iyak ng kanyang apo. Oh boy, here we go again. Umiiling na bulalas niya. Nagtaka naman si Reggie kung bakit may batang umiiyak ng malakas. Bigla din siyang kinabahan. Halika na sa dining para matigil na ang apo ko sa kakahanap ng kanyang ama. Wika ni Jaime sa kamabilis na naglakad patungo sa dining area. Ang kaba ni Reggie ay lalong nadagdagan dahil sa narinig niyang sinabi ng ama ni Mirasol. Parang nangangatog din ang kanyang tuhod dahil sa kaba na kanyang nararamdaman. Nang malapit na siya sa dining table ay nakita niya si Mirasol na nakaluhod sa sahig habang mayakap na batang umiiyak. I want my daddy! Narinig niya sigaw ng bata na pilit na kumukuwala sa pagkakayakap ni Mirasol. Tiningnan din ni Reggie ang ama ni Mirasol na ngayon ay yakap na ang ina ng kanyang asawa at pareho silang umiiyak. Ricky, stop crying please. Narinig niya sabi ni Mirasol habang hinahaplos sa likod ng bata. Mirasol! Nanginginig si Reggie nang tawagin niya ang kanyang asawa. Parang nalalambot din ang mga tuhod nito at hindi siya makakilos sa kanyang kinatatayuan. Ricky, apo, your dad is here already. Go to your daddy and say hello. Wika ni Jaime kaya naman biglang nag-angat na muka si Ricky at hinanap ng mga mata niya ang kanyang ama. Nang makita ng bata si Reggie ay agad itong tumakbo kay Reggie at agad na niyakap ito ng
mahigpit sa tuhod. Daddy! Daddy ko! Malakas na ani Ricky habang umiiyak. Nabigla si Reggie sa mga pangyayari at hindi niya alam ang kanyang gagawin sa mga oras na iyon. Pero isa lang ang malinaw sa kanya. May anak siya kay Mirasol. Kahit namumula na ang buong mukha ni Ricky dahil sa kaiiyak ay malinaw niyang nakita ang mukha ng bata at para lang siyang nananalamin dahil kamukhang kamukha niya si Ricky. Agad na binuhat ni Reggie ang bata sa kaniyakap ito ng mahigpit. Ilang beses din niya itong hinalik-halikan. Mabilis din niyang nilapitan si Mirasol. Nakatayo ito sa harapan niya at umiiyak na nanonood sa kanilang mag-ama. Niyakap din niya ito ng mahigpit gamit ang kaliwang kamay. Saka hinalikan sa noo. Oh God! Thank you! Thank you! Piping dalangin ni Reggie habang nakatingala sa taas at panay pa rin ang hagos ng kanyang luha. Hindi makapaniwala si Reggie sa mga pangyayari. Parang kanina lang ay ang asawa lang niya ang kanyang pinananabikan. Ngunit ngayon ay may isang Ricky pa pala na dapat niyang paglaanan ng pagmamahal at panahon. Bakit hindi mo agad sinabi? Umiiyak na tanong ni Reggie kay Mirasol habang mahigpit nitong yakap ang asawa at anak niya. Paano ko sasabihin sa iyo kung lagi mo kong inuunahan? May pagtatampo sa boses ni Mirasol na sagot kay Reggie. Sorry love, sa lahat ng mga sinabi ko na masasakit sa iyo. Nagsalos lang ako noon kaya ko yun nasabi. Sorry talaga. Pag-amin nito sa asawa. Baliw. Pabulong na wika ni Mirasol kay Reggie na ikinatawa naman ni Reggie. Thank you love. Thank you sa napakagandang regalo na ito. I love you. Kayong dalawa ni Ricky. Mahal na mahal ko kayo. Umiiyak na wika ni Reggie sa kanyang asawa habang malawak ang pagkakangiti sa labi. Hinalikan din niya sa labi si Mirasol. Malugod naman na tinanggap ni Mirasol ang mainit na halik ng asawa. Sobrang namiss na niya ito kaya sinagot na rin niya ang mainit na halik ni Reggie. Magmula ngayon hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa. Muli natin bubuuin ang ating pamilya. Madamdami na wika ni Reggie sa kanyang asawa. Daddy, I want to eat the chocolate cake you bought. Biglang nabaling kay Ricky ang atensyon ni Mirasol at Reggie dahil sa boses ni Ricky. After you eat dinner, little man. Agad naman ang sagot ni Mirasol sa anak. But, Mommy, I want the cake now. Maktol naman ni Ricky sa ina. Listen to Mommy, okay? Do you want Daddy to feed you? Wika naman ni Reggie sa bata. Yes, Daddy. Yay! My daddy will feed me. Pumapalakpak pang sigaw ni Ricky. Tumatawan na rin ito at masiglang masigla na. Bigla ding nawala ang tantrums nito nang makita na ang kanyang ama. Sabay-sabay na rin silang kumaing lahat. Pinagitnaan naman ni Mirasol at Reggie si Ricky. Maganang kumain si Ricky dahil masaya ito na nakita na niya ang kanyang ama. Masayang pinagsilbihan ni Reggie ang kanyang mag-ina. Siya din ang naglalagay ng ulam sa plato ni Mirasol. Saka susubuan na naman si Ricky. Kumain ka na Reggie. Yung mag-ina mo na lang. Ang inaasikaso mo. Sumubo ka na rin. Pagpuna ni Jane sa manugang. Siya nga naman iho, kumain ka na. Pagsang-ayon ni Jaime sa sinabi ng asawa. Pinilit na lang ni Reggie ang sarili na kumain. Kung kanina ay nakaramdam siya ng gutom, ngayon ay bigla naman siyang nabusog dahil sa nag-uumapaw na ligay ang kanyang nararamdaman. Napakasaya niya sa gabing ito at talaga nag-uumapaw ang tuwa sa kanyang puso. Daddy, Mommy, can we sleep next to each other? Biglang natigilan sina Mirasol at Reggie dahil sa tanong ng kanilang anak. Nagkatitigan din sina Mirasol at Reggie dahil kapwa nila hindi alam ang isasagot sa kanilang anak. Dito ka na matulog, iho, para naman tuluyan ang maging masayang apo ko. Wika ni Jaime kay Reggie. Nakangiti din siyang pinagmamasdan ng kanyang apo na masayang-masaya na ngayon. Thank you, sir. Nakangiting pasalamat ni Reggie. Masayang-masaya siya dahil sa pagtanggap sa kanya ng magulang ni Mirasol. Daddy na rin ang itawag mo sa akin magmula ngayon, iho. Asawa ka ng anak ko, kaya kailangan na tawagin mo na rin akong daddy. Sabi ni Jaime kay Reggie. Nanay din ang itawag mo sa akin, Reggie. Ayokong tatawagin mo akong mommy o mama. Mas gusto kong pakinggan ang nanay. Wika naman ni Jane na siyang tinawanan ni Jaime at Mirasol. Dahil nagagalit talaga siya kapag tinatawag siya noon ni Eric na mommy. Hindi daw bagay sa kanya iyon. Okay, baby,
Dito na mag-sleep si Daddy. Sagot ni Reggie sa anak sa kaniyakap ito. Hindi pa rin siya makapaniwalang may anak na siya at may tumatawag na sa kanya ng Daddy. Napakasarap lang sa kanyang pakiramdam na isiping isa na rin siyang ama. Kahit ngayon lang niya nakita si Ricky ay alam niyang anak niya ito dahil sa lukso ng dugo na kanyang nararamdaman. Pakiramdam na hindi niya minsan naramdaman sa anak ni Shermaine na pilit na ipinaako sa kanya. Kaya nga palihim niya ipina-DNA ang bata noon dahil duda siya. At ang isang gabing iyon na sinasabi ni Shermaine na may nangyari sa kanila ay hindi niya maalala dahil lasing na lasing siya noon at tulog na tulog kaya malabong nagalaw niya si Shermaine. Pero ngayon ay sigurado siyang anak niya si Ricky dahil talagang may nangyari sa kanila ni Mirasol sa gabi ng kanilang kasal. Kahit isang gabi lang niyang nakasiping ang asawa niya noon dahil nagkasakit si Mirasol dahil din sa kagagawan niya. Ngunit ang isang gabing iyon na pinagsaluhan nila ay nabuo si Ricky. Si Ricky ang naging bunga ng kanilang wagas na pagmamahala na mag-asawa. Oh, may reunion pala tayo. Bakit hindi niyo ako tinawagan nang nakauwi ako ng maaga? Bungad ni Eric sa kanila. Kakauwi lamang nito galing sa kanyang opisina. Meron kasi itong mga pinarmahan ng mga papeles sa Del Rio Global Empire. Kaya dumaan pa siya doon. Daddy Eric! Look, Daddy's here na. Tabi kami mag-sleep ni Daddy and Mommy. Daddy Eric. Masayang balita ni Ricky sa kanyang Daddy Eric. Wow, I'm happy to hear that, baby. Sagot ni Eric sa pamangkin. Hinalikan din niya sa ulo si Ricky at Mirasol. Inilahad din niya ang kanyang kamay kay Reggie upang batiin ito. Agad namang tumayo si Reggie at tinanggap ang pakikipagkamay ni Eric. Ngayon, na-realize ni Reggie na mababait pala ang mga Del Rio dahil hindi man lang sila nagdalawang isip na tanggapin siya sa kanyang pamilya. Ang ama pa nila mismo ang gumawa ng paraan upang malaman niya ang buong katotohanan. Ang mahalaga sa kanila ay ang kaligayahan ng bawat isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Bro, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Eric kay Reggie. Nagulat din si Reggie dahil tinawag siyang bro ni Eric. Sure, bro, ano bang pag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ni Reggie. Umikot muna si Eric at binati ang mga magulang sa umupo sa tabi ng kanyang ina. About Altamirano Enterprises. Alam mo naman na napakadami kong inaasikasong company. Gusto ko sanang ikaw na ulit ang umupo bilang CEO sa company niyo. Ngayon maayos na kayo ng kapatid ko. Habang bata pa si Ricky ay hindi pa niya kayang patakbuhin ng company. Kailangan ko rin ng oras para sa preparation ng kasal namin ni Helen. Kaya sana'y pumayag ka. Wika ni Eric saka nagsandok ng pagkain nito. Reggie, alam mo bang binili namin ang 65% shares ng Altamirano Enterprises noon at ipinangalan namin kay Ricky Altamirano, ang iyong anak. Ikaw ang ama ni Ricky, kaya kailangan mong pamahalaan ang company para sa anak mo. Pagbibigay alam ni Jaime kay Reggie. Tumangutango lang si Reggie sa mga natuklasan. Ang sarili pala niyang anak ang may-ari ng majority shares ng Altamirano Enterprises. Kaya hindi pa rin nawala sa Altamirano ang control ng company. Siya pa rin ang magmamanage ng Altamirano Enterprises. Okay po, Dad, Bro, makakaasa kayo na magiging maunlad muli ang Altamirano Enterprises. Salamat, Dad, dahil kayo nakabili ng mga shares ng ibang shareholders ng company dati. Napakalaking bagay ito para sa amin, lalo kay Daddy. Alam kong isa ang pagbagsak ng company ang dahilan ng pagka-atake niya sa puso. Dahil hindi niya matanggap na nawala lahat ng mga pinaghirapan niya sa napakahabang panahon. Wika ni Reggie. Tahimik lang na nakikinig sa usapan si Mirasol. Ipinapaubos pa rin niya kay Ricky ang pagkain na nasa plato nito. Mommy, can I eat cake now? Tanong ni Ricky kaya nabaling na naman sa bata ang atensyon nilang lahat. Okay baby, one more spoon and you can eat cake. Sagot naman ni Mirasol kaya agad na kinain ni Ricky ang isinusubo sa kanya ng kanyang mommy. Tuwang-tuwa pa si Ricky nang ilabas na mga kasambahay ang cake at inilapag sa harapan nila. Ang bata pa mismo nag-slice ng cake. Tinulungan na lang ito ni Reggie na mailagay sa kanyang plato. Masayang kumain ang bata at hindi na rin pumayag na subuan pa siya ng magulang. Matapos nilang kumain ay nagyaya na si Ricky sa kwarto upang makipaglaro sa kanyang daddy. Tuwang-tuwa si Ricky dahil may kalaro na siya. Hinayaan na lang ni Mirasol ang mag-ama niyang maglaro. Nagpunta na siya sa kanyang kwarto upang maligo.
Paglabas niya ng kwarto ay hinarap naman niya ang kanyang laptop upang i-check ang kanyang mga negosyo. Kahit nasa Pilipinas siya ay regular pa rin niyang sinusubaybayan ang takbo ng kanyang mga negosyo. May listahan din siya ng mga income ng kanyang negosyo. Nakalista ang bawat income bawat buwan hanggang sa mga lumalabas. Nakalagay din doon kung magkano ang increase ng sales niya kada buwan. Patapos na si Mirasol sa kanyang ginagawa na pumasok sa kanyang kwarto ang mag-ama. Nakabihis na rin si Ricky at ready na itong matulog. Dala pa nito ang favorite niyang Hugable Pop Stuffed Toy at ito ang lagi niyang yakap-yakap sa tuwing matutulog siya. "Mommy, let's sleep na po." Pagtawag ni Ricky sa kanyang mommy. "Just a moment, baby. Mommy is almost done." Sagot ni Mirasol sa kanyang anak. "Love, uwi lang ako sandali sa bahay. Kukuha lang ako ng damit na mapagbibihisan." Paalam ni Reggie kay Mirasol. Niyakap din niya ito at hinalikan. "Meron na, nasa dressing room. Tingnan mo, nasa loob lang. May dinala dito si kuya kanina para daw may masuot ka." Sagot ni Mirasol. Ngunit nasa laptop pa rin ang mata. Tinatapos ang kanyang trabaho. Muli naman siyang hinalikan ni Reggie saka nagpaalam na maliligo. Si Ricky naman ay pinalaro muna ni Reggie ng tablet para hindi nito kulitin si Mirasol. Excited na pumasok sa banyo si Reggie at mabilis nang naligo. Nang matapos ito ay nagtapis muna siya ng tuwalya, saka hinanap ang damit na sinasabi ni Mirasol. Agad naman niya itong nakita sa isang basket na nakalagay sa ibabaw ng table sa loob ng dressing room. Napakadami nito at lahat ay puro bago dahil may tag pa ang mga ito. Pati boxer at brief ay nakalagay pa sa kanilang box. Agad na kumuha na isang boxer si Reggie at pumili din siya ng simpleng t-shirt para isuot na matulog. May nakita din siyang pabango sa loob ng basket kaya binuksan niya ito at inamoy. Nagustuhan naman niya ang amoy nito kaya nag-spray din siya ng konti sa kanyang balikat upang hindi maamoy ang amoy ng damit niya na bagong-bago. Paglabas niya ng dressing room ay nakita niyang magkatabing nakaupo sina Mirasol at Ricky sa kama. "That's enough, baby. Time to sleep." Wika na Reggie sa kanyang anak na nakatutok pa rin sa tablet nito. "Okay, Daddy." Agad naman nasagot ni Ricky sa ama. Agad din itong ibinigay kay Mirasol ang tablet upang itago nito. Inayos naman ni Reggie ang unan sa kabinuhat si Ricky at pinahiga sa gitna ng kama. Kinuha naman ni Mirasol ang storybook na paborito ni Ricky. Saka ito binasa para kay Ricky. Nang matapos itong masahe ni Mirasol, ay hinalikan muna niya ang anak bago ito humiga. "Good night, baby. Sleep tight." Nakangiting hinalikan ni Mirasol si Ricky. Saka nito inayos ang comforter. "Good night, mommy." "Good night, daddy. I love you." Masayang pagbati pa ni Ricky sa magulang bago nito ipinikit ang mga mata. "Good night, son." Sagot ni Reggie sa kahinalikan ng bata. Dumukwang din siya upang halikan si Mirasol. "Good night, love." Pagbati niya sa asawa, parang gusto din niya itong yakapin ng mahigpit ngunit nahalata niyang umiiwas pa rin si Mirasol sa kanya. Nagising si Mirasol dahil sa kakaibang pakiramdam at namulatan niya si Reggie na nakatabi sa kanya at patuloy siyang sinisiil ng halik sa kanyang leeg. "Reggie!" Gulat na itinulak ni Mirasol ang asawa ngunit hindi man lang ito natinag. Lalo pa itong naging agresibo nang malaman na gising na siya. "Love, I miss you so much." Wika ni Reggie sa kahinalikan si Mirasol sa labi. Nalalaki naman ang mga mata ni Mirasol sa gulat dahil bigla na lang siyang hinalikan ni Reggie. Itinikom din niya ang kanyang bibig upang hindi magtagumpay ang asawa sa balak nito sa kanya. Ngunit biglang pumatong sa ibabaw niya si Reggie. "Ano ginagawa mo? Baka magising si Rick." Hindi na naituloy ni Mirasol ang kanyang sasabihin dahil bigla nang hinalikan ni Reggie ang kanyang labi. Lalong pinagbuti ni Reggie ang paghalik sa kanya. Hindi na rin napigilan ni Mirasol ang bugso ng kanyang damdamin kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata upang namnamin ang sarap ng halik sa kanya ng kanyang asawa. Namiss na din naman niya ang kanyang asawa kaya tumugon na rin siya sa paghalik nito sa kanya. Wala nang nagawa si Mirasol dahil nagiinit na rin ang kanyang katawan sa mga ginagawa sa kanya ni Reggie. Napakatagal din na panahon na pinanabikan niya ang mga yakap at halik ng asawa. Kung hindi lang nagmakaawa sa kanya ang kanyang pamilya noon, mas gugustuhin niyang balikan si Reggie sa panahon na iyon dahil mahal na mahal niya ito. Ngunit hindi niya ginawa dahil mas pinili niyang sundin ang kanyang pamilya. "Bakit ka umiiyak?"
Nag-aalala si Reggie dahil biglang umiyak si Mirasol. Umiling naman si Mirasol saka ngumiti sa kanya. Sorry. Sorry kasi hindi ako gumawa ng paraan upang kausapin ka noon, Reggie. Alam ng Diyos kung gaano kita gustong balikan noon pero nakiusap sa akin ng mga magulang ko na unahin ko daw muna sarili ko at si Ricky. Dahil kay Ricky, kinagdesisyon akong manatili sa Paris dahil ayoko madamay siya sa gulo ng buhay natin noon. Hindi ko kakayanin kung mapahamak din siya. Kung babalik kami sa'yo. Umiiyak na nagpaliwanag si Mirasol kay Reggie. Tama na, love. Alam ko na lahat. Ipinagtapat na sa akin ni Daddy Jaime ang buong pangyayari. Ako nga ang dapat na humingi ng sorry sa'yo dahil sa akin ay muntik ka nang mawala. Kayo na Ricky. Thank you din kasi kinaya mo mag-isa na palakihin si Ricky. Kahit malayo ko sa inyo, hindi mo ako inilayo sa puso ng ating anak. Magmula ngayon, ipinapangako kong aalagaan ko kayo at puprotektahan sa lahat ng sandali. Sisiguraduhin kong hindi ka na masasaktan, love, dahil mahal na mahal kita. Puno ng pagmamahal na muling hinalikan na Reggie ang asawa. Niyakap din siya ni Mirasol ng mahigpit at tinugo ng bawat halik na ipinagkakaloob sa kanya ng asawa. I love you, wife. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito na muli kitang makasama. Magmula ngayon ay hindi na ako papayag na magkahiwa-hiwalay pa tayo. Akin ka lang, Mirasol, at gusto ko dito ka lang sa akin tabi. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung muli ka mawawala sa akin, love. Ipangako mo na hindi ka nalalayo. Dito lang kayo na Ricky sa tabi ko. Please, promise me. Madamdamin na pagsusumamo ni Reggie sa akin. I promise. Maikling sagot ko sa aking asawa. Saka ako hinalikan ng kanyang labi na agad naman niyang sinagot. Magkayakap kaming dalawa habang nag-uusap na mag-asawa. Naikwento din niya ang naging buhay noon nung nawala ako. Matinding awa ang naramdaman ko para sa aking asawa nang marinig ko mula sa kanya ang mga paghihirap na kanyang dinaanan dahil sa paghahanap sa akin. Ngunit wala akong narinig na anumang sumbat sa kanya dahil nauunawaan na daw niya ang lahat dahil si Daddy na mismo ang nagsabi na lahat sa kanya. Labis din ako nalungkot dahil sa nangyari sa kanyang daddy. Inatake ito sa puso dahil hindi niya matanggap na niloko siya ng kanyang matalik na kaibigan. Gusto kong dalawin natin ang parents mo. Baka sakaling mas mapadali ang paggaling ng daddy mo kapag nakita nila si Ricky. Suwestyon ko sa aking asawa na agad naman itong sinang-ayunan. Okay, love. Bukas pupunta tayo doon sa bahay. Susurpresahin natin sila. Huwag kang mag-alala dahil nagbago na si mommy. Hindi na siya katulad ng dati na sarili lamang niya ang iniisip. Wika na Reggie saka ako hinalikan. Ngunit ang halikan namin ay hindi na naputol hanggang sa muling pumaibabaw sa akin ng aking asawa at muli na namang nagsimula sa pang-aakit sa akin. Hindi na ako nakatutol pa sa gusto ng asawa ko dahil sobrang nagugustuhan ko din naman ang mga ginagawa niya sa akin. Hanggang sa muli na naman siyang pumaloob sa akin at muli na naman kaming nag-isa. Dahil sa matinding pagod ay nakatulog na rin kaming mag-asawa habang mahigpit na magkayakap. Kapwa kaming may ngiti sa aming mga labi na pumikit at muling nakatulog. Nagising si Mirasol at Reggie dahil sa malakas na kalabog sa pinto ng kanilang kwarto. Maririnig din ang malakas na iyak ni Ricky sa labas at talagang nagwawala ito dahil hindi niya mabuksan ang pinto. Kahit anong pigil ng yaya nito na huwag tadyakan ng pinto ay pilit pa rin itong inaabot ang kanyang paa para sipain ang pinto ng kwarto ng kanyang mommy. Si Ricky? Biglang napabangon si Mirasol dahil sa gulat nito sa malalakas na kalabog sa pinto. Kasabay din ang malakas na palahaw ng iyak na Ricky sa labas at alam ni Mirasol na sinumpong na naman ito ng kanyang tantrums. Ngunit biglang napatago ulit si Mirasol sa loob ng comforter dahil wala pa pala siyang saplot sa katawan. Agad naman na tumayo si Reggie na wala ding saplot kahit isa. Agad nitong isunuot ang kanyang boxer at t-shirt na nasa sahig. Love, sa banyo ka na magbihis. Ako na't mahala sa anak natin. Wika ni Reggie saka pinulot ang mga kasuotan ni Mirasol at ibinigay sa asawa.